Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. Dito wala ang occupied natin parang wala. Marami material na yan. Kita ka! Halika lang! Ayaw mo? Ayaw mo ng alay. Good. Basta importante may aircon, may kuryente, may wifi, tubig, may banyo, may doktor. Basta yun lang naman importante. Wala tayong comfort tayo. Hindi naman natin nasa pinanganda. So, lahat ng bilis. Pipili. Banyo. Kasi maganda lang. Basta maiging ang handa tayo. So far naman. Nakado ko dito sa... Mag-beds pa naman tayo sa Londres eh. Yes, mamaya dadali pa din. Ate, yung dormitel natin, sabihan mo na si Baby Manilis tayo. Para mga callback. Marami tayong callback. Inform na sila, boss. Puro, ang maganda naman kasi puro activation na. Buti na lang, hindi natin pinalis. Ay, hindi mo Standby lang po. Problema tayo. Meron eh. Oo. Tama yung ano. Linis lang, boss. No? Kunti lang yun. Pupunayin ko muna yung field hospital. Hanggang kaya. Bago dito. Ito lagi natin ano. Alam mo. Kaysa kawawa naman. Ito yung unang ano natin, boss. Ano naman natin natin. Please lahat. Sa lahat. Wi-Fi ah. Wi-Fi. Wi-Fi. Lagi na daw sa pamilya niya. Saka para nakausap ko yung pamilya ko. Kasi, simple fix lang. Mag-iingat lang kayo. Mas ano ngayon, mas makapit lang mo. Ano yung mga bata? Ano to? Magiging ano to? Pandemic of the unvaccinated. Pag hindi sila talaga nagpabakuna, sila ang unang customer. Okay, Andres. Paano ba naman po natin?
least, ma'am, magiging busy ulit ang school mo. At least, Para sa ating kaya. try to save as many as possible. Ingat lang. Yan ko po manggamit. Nagpa-search ulit eh. At Hindi na, hindi photo. ano yun? Sige. Sige, paano ko na lang yung photo? Lalabas. Bye. Yun. Thank you. Love you. Okay. Ano po itong event natin ito sa Well, as you heard yesterday, we are trying to prepare our city in our own little way to our Manila Department and NDRRMO and the Manila Police of any possible search that will demand quarantine facility. We have activated our quarantine facility, I think 48 hours ago, about 2 days ago. Ito ay merong kakayanan about 530 COVID bed capacity, plus meron pa tayong buffer na 200 bed capacity na dormitory, at yung ating naman 344 bed capacity sa Manila COVID-19 Field Hospital, nasa 93% po yun ang occupancy. Para yung mga ospital makapag-function as hospital at mabawasan ang mataas na reinfection ng ating mga medical frontliners. Kasi just for the record, tumataas ngayon ang reinfection ng mga medical frontliners sa ating mga ospital. So kino-concentrate natin yung mga pasyente, sa awa naman ng Diyos, puro mild. So nadudo sila sa Manila COVID-19 Field Hospital, plus yung mga OFW natin bumalik nasa Manila Philips, kasi nga inaabatan natin yung mga posibleng concerns. So it's just like pressing the button, and I'm happy na makapaglingkod muli ang syudad ng Maynila kung kanino man. Basta ito, pinipilit lang namin maging andap, maagap as much as possible. So far, out of 12 quarantine facility, mahigit 100 pa lamang ang nandyan doon sa loob ng aming quarantine facility. Gamit ako sa naman yung supply ng mga gamot. Well, sa awa ng Diyos, ilang buwan na ang nakakaraan, despite na walang surge, ang Maynila ay bili ng gamot. And today, we can honestly say we have about 3,500 plus Remdesivir and 700 plus Tocilizumab and about 500 Baricitinib and 22,000 tablets of Molnupiravir. And bukas, darating yung in-order namin noong December
For this quarter, inabatan lang namin, baka dumating bukas, mga additional 20,000 Molnupiravir. So, itong mga gamot na ito ay, anong tawag nyo doon, palliative approach, no? Makakatulong na sa ating mga pasyente bilang paghahanda rin, katulad ng sitwasyon ngayon. At we've been disbursing, papadala na kami ng mga gamot, mga 3 days na sa mga nangangailangan. So sa mga manonood, mga taga-lungsod ng Maynila, taga Metro Manila, o sino mang tao na mangangailangan ng gamot, whether you're mild, moderate, severe and critical, lahat ng stages ng sitwasyon ng COVID patient, may gamot po ang Maynila na maaari namin maitulong in our own little way. Second, 1,300 plus ang aming oxygen tank reserve. Sabihin, meron kaming ginagamit araw-araw para sa aming mga ospital, pero meron kaming tangan-tangan na nakatabi sa 6 na ospital at sa COVID-19 field hospital amounting to 1,300 tanks times 50 liters. So most likely about 60,000 liters of oxygen na hindi nagamit noong Nobyembre at Disyembre. So yun ang aming mga hawak na yun. Pero may mainit-init pa ngayon yung issue ng poblasyon girl. Meron pang isa daw umulit na tumakas sa quarantine. Kayo po dito sa Maynila, ano po yung ginagawa nyong effort para matiyak na walang tatakas? Well, siguro ang panawagan ko na lang, maging responsable tayong tao. Ang isipin natin, wag lamang ang ating sarili, no? O kaligayahan o pribilehiyong makukuha nino man dahil may pera sila o dahil mayaman sila, kaya nilang magbayad. Maging responsable tayo sa ating kapwa at pamilya. Ewan ko kung kaya ng konsensya ninyo na lumabag sa mga alituntunin dahil kayo may pera. Pero, na-imagine nyo ba yung mga batang na infeksyon ng mga magulang na nakasama ninyo kasi kayo ay nagpalusot? Sana wag niyong gawin. Alam mo, at the end of the day, iisang bangka tayo. Paglubog nito, sama-sama tayo. Kaya nga, kanina nabanggit ko, anybody na mangangailangan ng gamot, anybody na mangangailangan ng aming pasilidad. Kasi at the end of the day, kailangan tulong-tulong tayo. Nagawa na natin ito dati, uulitin na lang natin ngayon. So, maging responsable lang, umiral sa atin yung pagmamalasakitan, yung konting hirap, bagamat hindi kayo sanay sa hirap dahil siguro may pera kayo, kaya niyong bayaran yung hotel, kaya niyong bayaran yung ganito, palusutan yung batas, sumunod na lang tayo ng pusa. At pairalin din natin, bukod sa pagmamalasakit, yung pusang disiplina. Kasi hahabulin ka rin, malay mo baka mamaya dahil sa ginawa mong kabulastugan, pamilya mo naman ang mahawa nung nahawa mo. So mag-iikot-ikot lang yan, hindi yan titigil. So we need to help each other. Mayor, sige ko po. Sige namin. Mayor, bawal na po yung mga unvaccinated sa mall. Yes. Kasama niyo po ba yung sa mga restaurant? Yes. Basta inuna namin yung malls dahil ito yung may maraming public na taong pumupunta. Bawal na po sa Maynila ang pumasok na unvaccinated. So, yan po yung mga bata o adult. Anybody. Basta unvaccinated, inform na yung mga mall managers sa Maynila, hindi pwede. Ngayon, naglabas na ng resolusyon ang Metro Manila mayors with regard to other rules. At I will leave it to Chairman Abalos to explain it further about sa pasaherong sakyan and all other things. But definitely, sa amin, for now, pag hindi ka bakunado, stay home as much as possible. Now, nananawagan naman ako doon sa mga adult at saka sa mga nanay na may anak na 11 to 17 years. Ang Maynila po ay may tangan-tangan, humigit kumulang
100,000 bakuna pa. At may bakuna pa kaming makukuha sa national government. Meron po tayong Pfizer, meron po tayong Janssen, meron tayong Moderna, meron tayong Sinovac, meron tayong AstraZeneca. Nagbo-booster po tayo. Tapos, si Vice Mayor Hani Lacuna naman, nag-iikot, bahay-bahay, doon sa ating mga physically challenged na individual, whether bata or matanda. So, nananawagan ako, magpabakuna po kayo. Pag hindi po kayo nagpabakuna, darating ang araw, ilang oras ngayon o ilang araw ngayon o linggo, paigpit ng paigpit ang magiging regulasyon sa unvaccinated. Opo. Kasi I think karapatan naman ng ibang tao na nagsakripisyo na magpabakuna din kayo. Kumbaga, be a responsible individual to yourself, to your community, and to your family. So we will continue to vaccinate. Magpa-booster kayo. Meron kami araw-araw nag-resume today ang vaccination sa Maynila. So, panawagan ko lang, pabakuna kayo, pabakuna tayo, magpa-booster kayo. Now, with regard to, may mga tanong sa akin, paano po yung 5 to 11? Open na po siya. Open na po ang registration. Magparehistro na po kayo sa manilacovid19vaccine.ph. Nag-aantabay na lang kami ng bakuna kasi hindi namin alam kung ano yung milligram o yung doses para sa 5 to 11 years old. Ready na tayo magbakuna anytime kung i-advise na tayo ng DOH. Ito po yung Pfizer na bakuna para sa mga bata. Yes. We're follow-up lang po. Dapat po ba fully vaccinated or okay lang? Basta vaccinated. Basta vaccinated. Mayor, mga iba lang ako. Ngayon kasi naka-alert level 3 tayo po, ano? May pagbabago ba kayong gagawin o may tinitingnan kayong pagbabagong gagawin dun sa listening tour ninyo? Wala pa. Nakapokus tayo dito sa ating nakapokus tayo sa pandemic ngayon, ditong surge. Kasi kailangan natin abatan to, kaya inahanda po ang ating lungsod at ang ating mamamayan. That will come later. Kaya nyo na muna isipin. Wala, hindi ko talaga iniisip. Ang gusto ko ngayon, kapag kayo na impeksyon, magamot namin kayo. Ang gusto ko ngayon, pag kayo na impeksyon, gumaling kayo agad. Ang gusto namin, meron kayong pasilidad, meron kayong doktor, bagamat, just to be fair to our public and to you, marami kaming mga medical frontliners na na-reinfect. As of 9 a.m. today, as per report ng ating mga ospital, marami tayong mga nurse and doctors na na-reinfect. Marami tayong nurse and doctors and other medical frontliners in the field, workers na naka-quarantine because of exposure. So, this is very important na kasi kailangan natin ng doctor at nurse. But, so far, we will try to manage yung influx ng ating mga possible patient. Kung kayo po, meron po kaming bagong polisiya, no? Kung kayo po ay nagpositibo, confirmed by RT-PCR, ang amin po, kung kayo ay mild, dadalhin po kayo sa quarantine facility kung kayo po ay walang quarantine or isolation area. As much as possible, hindi po kayo tatanggapin sa aming ospital, ngunit sa quarantine facility. Kasi mild. Kasi we will offer our COVID bed for severe and critical, or moderate to severe, severe to critical patients. Kasi sila mas kailangan ng proper care. Kung ample care lang ang kailangan nyo sa quarantine facility. At huwag naman kayo mag-alala, may mga battle-tested na tayong medical frontliners sa ating quarantine facility. Second, kung kayo ay may pangamba kayo, may duda kayo sa inyong nararamdaman o may duda kayo sa sitwasyong inyong kinasamahan kasi nabalitaan ninyo na naging positibo yung isa ninyong kaibigan, tulad nung nangyari na yan na tinatanong mo, ang amin pong testing ay libre.
Mahirap ang buhay, kaya ibibigay namin ito ng libre kahit kanino. Pwede kayong magpunta sa RT-PCR swab testing namin sa drive-thru at yung aming 6 na ospital. Huwag nyo na pong ipagpabukas kung kayo may nararamdaman. Maigi na. Although marami ngayon, parang nilalagnat, parang tinatrangkaso, parang sinisipon, but better be sure. Huwag nyo nang akalain na yun ay flu. Kasi alam naman natin na yung sintomas ng flu at coronavirus almost the same. Just to be sure, for yourself and your family, libre po ang testing sa Maynila. At ito po ay pwede nyo makamit at your sasakyan ninyo, punta kayo ng luneta, drive-thru, or sa aming mga ospital. So, we can use the full capacity of our testing RT-PCR machines in Santa Ana Hospital. We are offering it to anyone, anybody who lives in Manila, who works in Manila, or go to Manila. Mayor, sorry lang sa lang po Sure. sa akin. Doon sa wisdom ng mga unvaccinated sa mall. Doon po sa current COVID cases, gaano po karami doon yung unvaccinated? Marami, Mga ilang percent? marami. 70? Malaking porsyento ng 544 kahapon, kasi alas 12 pa ang cut-off natin today, no? Sa kahapon, 544 cases in the city of Manila. Napakalaking porsyento, bata, toddlers, adults that are not vaccinated. Meron ding mga ilan, very mild and asymptomatic vaccinated individual who got infected. Pero napaka-minuscule ng number. Ang malaking numero nito is unvaccinated. Now, that's why I can honestly say, or early assessment, para lang maging handa tayo, this is going to be a pandemic for the unvaccinated. If you are not vaccinated, the chances of getting infected is high. There is no guarantee na hindi ka maapektuhan, ma-infeksyon kapag bakunado ka. Pero at least yung batting average mo to survive, mas mataas. Pero yung infection, kung totoo yung sinasabi ng mga scientifico na yung Omicron ay malakas makahawa o contagious, most likely magkaka-COVID ka. So better be hanggat available yung mga bakuna at hindi naman tayo tumitigil. In fact, nagulat kami ngayon, George. Dumami ngayon yung pila ulit sa bakunahan. Ito nga sasamparan. Dumami ulit. Kaya ang panawagan ko, wag na natin hintayin na may problema, abatan na natin. Laging mabilis ang kilos dapat natin. But just the same, the Manila Health Department through Dr. Fox Pangan and his team is aggressively, actively vaccinating people, whether first dose, bata, booster. Available, sayang eh. Dati naghanap tayo ng bakuna, o ngayon ang dami natin bakuna available. So get vaccinated as soon as possible. Protect yourself. By doing so, you're protecting already your family. Tapos, iwas muna sa tugs. Party. Oh. Paano po yun? Marami pang party. Oh, huwag kayong mag-alala. Paano yun, Yor? May maraming pista ngayon January. Okay, good question. We have already directed City Administrator Felix Espiritu this morning to talk to halimbawa sa ating liderato ng simbahan ng Quiapo sa Poong Nazareno. Walang parada, walang event. Magmisa tayo, alalahanin natin at kilalanin natin ang Poong Nazareno, magdasal tayo sa Panginoon Diyos, sumunod tayo sa mga alituntuning ipatutupad, at awa ng Diyos makakaraos tayo. It may not be a perfect celebration, but due diligence or kailangan pusang disiplina ang ipatupad natin. Ipatutupad namin ang dapat through the help of Manila Police District, through our MDRRMO, at katulad yan, simbahan sa tulong nila, at higit sa lahat, yung mga nagsasampalataya sa ating Santo Niño, kami sa Tondo, sa Poong Nazareno, dalawang malaking kapistahan. Basta ang payo ko, ang sinabi ng nanay ko,
Ang Diyos, pwede mo makausap kahit anong oras, kahit anong araw, kahit nasaan ka. Humingi ka ng tawad, humingi ka ng mga blessings at guidance, anytime pwede mo yan gawin. Go to church, upo ka doon, magdasal ka, manood ka, may makinig ka sa misa. Makinig ka sa salita ng Diyos. You can be responsible parishioner. We can be responsible parishioner. Ito naman, yung ating relasyon sa Diyos, at the same time, yung relasyon natin sa kapwa natin. Tama, dama yung piyesta na Santo Niño. Yes, damay lahat. 16th. Lahat yan, lahat. Okay. Hanggat maaari. Tapos, ang klase sa Maynila, wala na pong face-to-face sa early childhood, primary, and secondary. Meron tayong face-to-face klase sa PLM and UDM, pero as long as nag-agree sa atin ng CHED, as long as they follow all the rules based on issuance ng CHED, tuloy lang yon. Pero sa early childhood education, primary and secondary, kinancel na po natin as of today, January 3 hanggang January 15. Ngayon naman, nagkakaroon din ng mass infection sa City Hall. Kaya yesterday pa lang, ipinatupad ko na yung Set A, Set B. Yung kung ano yung ginawa namin nung araw sa panahon ng pandemya. Tuloy-tuloy lang. May awahan Diyos. Makakaraos tayo, kaya natin to. Sa umasa kayo, mayroong gobyerno sa lungsod ng Maynila. May mga gradual lockdown na ba ngayon sa Manila? It will. If there is a need to do that, we will. We will not hesitate. And that includes the entire city of Manila. It can. But then again, gusto ko buhay at kabuhayan. No? Life and livelihood. We protect life. We protect livelihood. We must learn. Matuto tayo makapamuhay na may COVID-19, pero responsable. At the same time, gusto ko makapagtrabaho kayo, makapaghanap buhay kayo, pero kailangan maingat at responsable. Alright, okay. Thank you.